Usap-usapan ngayon ang nilabas na mga larawan ng dating partner ni Buboy Villar na si Angeline Gorens na kung saan makikita ang katawan nitong may mga pasa na di umano'y nakuha niya mula kay Buboy Villar noong nagsasama pa sila. Ito din umano ang dahilan kung bakit humantong sa hiwalayan ang kanilang relasyon. Dahil ayon kay Angeline Gorens, ayaw nitong makita ng kanyang anak na lalaki na normal ang manakit ng babae. Ito ang naging paglilinaw ni Angeline sa mga naglalabasan ngayon na kaya umano siya nakipaghiwalay ay hindi financial stable si Buboy noon. Papatuloy pa ni Angeline Gorens, kaya niya umanong tiisin na wala silang kinakain. Ang hindi lang umano niya kayang tiisin ay ang ginagawa sa kanya ni Buboy Villar na pananakit, lalo na kapag naka-impluwensya ito ng alak. Narito ang kabuuang statement ni Angeline Gorens sa kanyang social media account. Reason why I am speaking and bakit ngayon lang. I've always told him na ayokong makompare. Huwag niya hayaan na mabash ako at ang family ko kasi wala akong nagawang mali sa kanya noon hanggang ngayon. Pero nung nag-reveal siya, maraming negative comments about sa akin at family ko. To the point na kino-compare family ng girlfriend niya sa family ko and ako na never nag-cheat, ang dami kong hate na natanggap. Hinayaan niya yon kahit nananahimik ako. May bash pa rin sa akin. E di ilabas ko na lang yung totoo kasi nakakasawang mabuhay ng mabuti siyang tao habang kami masama at higit sa lahat hindi niya kami ipinagtanggol. Bakit ba ako nagagalit? Ilang beses na nila ako binastos at hindi nirerespeto maski ang anak ko. Ilang beses ko na sila kinausap para sana maging maayos pero hanggang huli, hindi pa rin nila ako pinakinggan. Kung makikita nyo mga interview ni Buboy sa GMA, palagi niyang sinasabi na nirespeto niya ako at mahal niya daw ang mga anak namin. Ayoko na magamit ang mga anak ko para sa ikalilinis ng pangalan niya. Pinapalabas niya palagi na siya ang nag-aalaga na kahit bihirang-bihira niya lang mapuntahan ang mga anak namin. Kaya nga halos lahat ng comments, si Buboy daw nag-aalaga kasi yon ang pinalabas niya sa media. Never niya naalagaan ang mga anak namin ng isang linggo. Laging isang araw lang at bilang lang sa daliri sa buong taon. Sa girlfriend naman ni Buboy, hindi pa pinapakilala ni Buboy sa amin yung girlfriend niya. Nagsusumbong na anak namin na naghahalikan daw sila sa harap nila at magkatabi sa kama. Na gusto sana ng anak naming babae na katabi ang papa niya. Pero imbes na ganon, sa floor nila pinatulog mga bata katabi ng yaya. Ilang beses na ulit kahit naman siguro sinong nanay magagalit. Kinausap ko na sila about dyan. Paulit-ulit pero hindi pa rin yun nasunod. Minsan na nga lang kitain yung bata, ganun pa ginagawa. Pwede namang ipabukas yung harutan pag wala na yung mga bata sa kanila. Siguro kahit sinong nanay magagalit at higit sa lahat, bawal yun gawin sa harap ng mga bata, lalo at 7 years old na si Vlans. May utak at hindi dapat niya nakikita ang ganong bagay. Galit ako malamang. Respeto lang sana sa mga anak ko. Pinagsabihan ko rin si Buboy na wag na i-vlog yung mga bata dahil sa tuwing binavlog niya, nababasa namin sa comments na puro negative about sa side ko. Una sa lahat, kahit kailan, hindi pinagbawalan si Buboy pumasok sa bahay namin at hindi siya trinatong iba. Malahiya siyang makapunta sa bahay namin kung ano mang nakita nyo sa magpakailanman. Lahat yon ay ginusto ng writer para mapadrama yung istorya. Walang katotohanan, kainuman pa ng papa ko si Buboy kapag may events. Sinabihan din namin si Buboy na magsalita about doon pero ang sabi niya oo daw pero lumipas na ang ilang taon hindi pa rin niya naipagtanggol ang mga magulang ko. Sobrang bait na mga magulang ko sa kanya. Sobra. Mga anak ko naman, pinagkasunduan namin na iiwan namin sa mga magulang ko nang dahil hindi daw kaya ni Buboy mag-alaga gawa nang wala siya sa bahay nila. Palagi at yung mga magulang ni Buboy ay gabi-gabi nagiinom at kung ano pa man na hindi dapat gawin. Baka mapano ang anak naming babae. Siya mismo aminado na hindi pwede mga anak niya sa kanila.
Sa sustento naman, wala namang problema, hindi siya nagsusustento for almost 2 years. Wala naman kami kahit kailan nireklamo kahit 40k per taping, per hosting, per day si Buboy. Choice niya yun. Tinanong ako ng Pep kung bumaba na daw ba sustento simula ng labas anak nila. Sinagot ko lang yung tanong pero ginamit nyo na para e-degrade ako. Oras na lang sana para sa mga bata, doon na lang sana bumawi dahil siya lang ang meron ng mga bata. Nasa Amerika ako dahil need ko magtrabaho. 2 trabaho ko sa Amerika dahil kahit future nila kailangan ko simula ng ipon. Sa mga nagsasabing iniwan ko daw si Buboy dahil mahirap lang siya, kahit kailan hindi ko siya iniwan. Kahit hindi niya ako napapakain ng mga araw na nagpapadede ako kay Vlans, sinamahan ko siya sa hirap kahit kapatid ko na mismo bumibili ng food namin noon. Sinamahan ko pa rin siya dahil mahal ko siya. Binayaran ng mama ko upa namin ng 1 taon. Tinulungan namin si Buboy makabangon dahil mahal ko si Buboy noon at wala na akong ibang ginusto mangyari kundi maging buo palagi. Pero paano naman ako? Sinasaktan niya sa konting away lang, mananakit na dahil alam niyang hindi ako nagsusumbong sa mga magulang ko. Gabi-gabi iniinom at pag-uwi maoy, tapos ending puro na namang pananakit at pagmumura sa akin sa harap ng 1-year-old. Binangga niya yung kotse namin sa araw mismo ng birthday ni Vlans. Dahil nagtatalo kami, andon anak ko, pero nagawa niya yon at walang katapusang panloloko. Ilang beses niya ako niloko ng paulit-ulit, pero anong ginawa ko? Pinatawad ko at umasang baka sakaling magbago. Pero hanggang huli, hindi pa rin siya nagbago. Wala na akong choice kundi iwan dahil napapagod na akong lokohin, na napapagod na akong saktan physical. Sinakal niya ako habang nagpapadede ng anak kong babae nang dahil nadedepress ako. Wala akong kain, umiiyak ako, nagstay pa rin ako. Ayokong lumaki anak ko na may trauma ng dahil sa ama niya. Buntis ako kay George, iniwan ko na siya dahil ayokong makita ng lalaki naming anak na pwedeng manakit ng babae. Habang tumatagal, lumalala pagiging violent niya. Masakit mang iwan siya pero kailangan kong gawin dahil baka mapatay na lang niya ako dati. Grabe siya magalit at mag-inom. Maski stepfather ni Buboy, pinagbuhatan ako ng kamay at ipapakulong na sana. Pero dahil pa rin sa pagmamahal ko kay Buboy, inatras namin. Hindi namin kailanman naging problema na wala siyang pera. Hindi ko yan niloko kahit kailan naging tapat ako. Ang hiniling ko lang sa kanya, maging maayos siyang tatay sa anak namin at huwag niyang makalimutan dahil nasasaktan yung anak naming babae. Masakit yon para sa amin na sinasabi ng anak naming babae na where's my papa? Is he not gonna visit me anymore because he has a new baby? May utak na anak namin na sanay si Vlans na kausap niya papa niya. Kung anak nyo na yung nasasaktan, ipaglalaban nyo din. Hindi deserve ng bata yung pagkukulang ng ama niya. Oo, wala ako sa Pilipinas para sa mga anak ko dahil kailangan ko magtrabaho. Graduate ako sa Amerika at sa Amerika lang ako pwede magtrabaho. Mga anak ko, gustuhin ko man na iuwi sa Amerika pero paano ako magtatrabaho? Mas kailangan ng mga anak ko pera ko para mabuhay sila at nagsakripisyo ako, hindi para sa ikasasaya ko. Maya't maya umuwi ako ng Pilipinas para makita at makasama ko mga bata. Hindi ko kailanman ginusto na mag-Amerika at iwan sila kahit sinong nanay. Hindi gugustuhin mag-ibang bansa para itaguyod ang anak.